Tahan na, anak, tahan na. Paulit-ulit na bulong ni Daniel habang marahan niyang tinatapik ang likod ng kanyang munting anak. Ngunit tila walang naririnig si Kay. Ang iyak nito ay isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na para bang kayang gibain ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay. Napakapikit si Daniel. Pagod na siya. Ilang gabi na siyang puyat. Ilang gabi nang sinusubok kumbinsihin ang sarili na kaya niya ito. Na kaya niyang maging ama at ina para kay Kay. Ngunit sa bawat paghikbi ng sanggol, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang katatagan. Nandito lang si Papa, anak. Nandito lang ako. Ngunit ang mga salitang iyon ay para na ring sa kanya sinasabi. Isang paniniguro sa sariling lumulunod sa kalungkutan. Napatingin siya sa paligid. Ang sala, na dati puno ng tawanan ni Maria, ang kanyang yumaong asawa, ay isa na lamang malawak na espasyo ng katahimikan. Ang bawat gamit, ang lumang sopa, ang munting lamesa, ang kupas na larawan nila sa pader, ay mga paalala ng isang buhay na hindi na kailanman babalik. Ang iyak ni Kay, ang tanging pumupuno sa bahay na ito ngayon. At sa tenga ni Daniel, ang iyak na yun ay tunog ng kawalan. Gatas, bigla niyang naalala. Baka nagugutom ka na ulit. Mabilis niyang tiningnan ang bote sa tabi. Wala na. Kahit isang patak, napabuntong hininga siya. Kailangan niyang lumabas. Maingat niyang inilapag si Kay sa kuna at sa wakas, tila napagod na rin ang sanggol. Humina ang pag-iyak nito hanggang sa naging mahinang pagsinok na lamang. Nagsuot ng jacket si Daniel at kinuha ang kanyang pitaka. Ang tindahan sa kanto, bukas pa naman siguro yon. Mabilis lang ito. Ngunit paglabas niya ng pinto, isang malamig na hampas ng hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Kasabay nito ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Namano! Inis niyang sabi sa sarili. Nagsimula siyang maglakad ng mabilis, yumuyuko para iwasan ang mga patak. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng poste sa kanto, may isang anino siyang natanaw. Dalawang anino. Nakaupo sa isang basang bangko, magkayakap, tila sinusubukang magbigay ng init sa isa't isa laban sa lamig at ulan. Isang matandang lalaki at isang matandang babae. Sa kanilang paanan ay may isang itim na plastic bag na naglalaman ng iilang damit, basa, gusot. Iyon lang ang dala nila. Nilampasan sana sila ni Daniel. May sarili siyang problema. Kailangan niya ng gatas para sa kanyang anak. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Isang imahe ng kanyang asawa ang pumasok sa kanyang isipan. Si Maria, na hindi kailanman magdadalawang isip na tulungan ng isang taong nangangailangan. Huminto siya, dahan-dahang lumingon. Lumapit siya sa kanila. Tay, Nay, okay lang po ba kayo? Nag-angat ng tingin ang matandang lalaki. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bakas ng hiya. Okay lang kami, iho. Nagpapatila lang. Ngunit alam ni Daniel na hindi lang yon. Nakita niya ang panginginig ng matandang babae, ang pamumutla ng mga labi nito. Pinalayas po kami sa inuupahan namin, mahinang sabi ng matandang babae na parang nahihiyang aminin. Siya si Teresa. Ang kanyang asawa ay si Andres. Wala kaming nagawang masama, pero kailangan na raw ng may-ari ang kwarto. Napatingin si Daniel sa kanilang mga gamit. Isang plastic bag lang. Buong buhay nila, nasa isang plastic bag lang. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Siguro ang pagod. Siguro ang kalungkutan. O siguro gusto niya lang gumawa ng isang bagay na maipagmamalaki sa kanya ni Maria kung nabubuhay pa ito. Sumama po kayo sa akin, sabi niya. Nagkatinginan ang mag-asawa, puno ng pagtataka. Sa bahay ko po, maliit lang, pero may bubong at tuyo. Walang nagsalita sa kanila habang pabalik sila sa bahay ni Daniel. Pagpasok nila, ang unang bumungad sa kanila ay ang katahimikan. Ito po,
Sabi ni Daniel, itinuturo ang isang saradong pinto. Dito po muna kayo. Dati itong kwarto ng asawa ko. Ang pagsabi ng mga salitang yon ay parang may kumurot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandoon pa rin ang lahat ng gamit ni Maria, maayos na nakatago. Ngunit bago pa man makapasok ang mag-asawa, isang maliit na tunog ang muling narinig mula sa kabilang silid. Ang pag-iyak ni Kay. Napalingon si Teresa. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng buhay. May bata? Tumango si Daniel. Anak ko po. Pumasok siya sa kwarto ni Kay at binuhat ito. Pagbalik niya sa sala, nakita niya si Teresa na nakatingin sa sanggol. Ang kanyang muka ay puno ng pananabik. Pwede ko ba siyang... Hindi na natapos ni Teresa ang sasabihin. Iniabot ni Daniel si Kay. Sa isang iglap, tila may mahikang nangyari. Sa mga bisig ng matanda, tumahan si Kay. Ipinatong nito ang maliit na ulo sa dibdib ni Teresa at pumikit. Panatag. Napangiti si Teresa. Isang nangiting pagod pero totoo. Napangiti rin si Andres. At si Daniel, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang tatlo. Si Andres na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, si Teresa na mahinang kumakanta ng oyayi, at si Kay na mahimbing na natutulog. Para silang isang pamilya. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain ng mainit na sopas at kanin, ang bahay na dating malungkot ay napuno ng mahinang kwentuhan. For the first time, hindi naiyak ni Kay ang tanging ingay sa bahay. May iba nang humihinga. May iba ng puso na tumitibok sa ilalim ng kanyang bubong. Naramdaman ni Daniel ang isang pamilyar na init. Isang pag-asa. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, nakita niya ang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Wala itong selyo. Halatang inihatid lang ng kamay. Nagtaka siya. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay isang makapal na papel na may letterhead ng isang kilalang law firm. Ang mga salita ay formal at malamig, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang isang sampal. This is a formal demand for you to immediately release Mr. Andres and Mrs. Teresa Santos into the custody of our client. Failure to comply will result in immediate legal action. Sa dulo ng liham, may isang pangalan siyang nabasa. Isang pangalan na wala siyang ideya kung sino. Pero alam niyang magiging anino na susundan siya sa mga susunod na araw. Isabela Santos. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay tila hindi sapat para palamigin ang tensyon sa loob ng conference room. Sa dulo ng isang mahabang lamesang gawa sa salamin at bakal, nakaupo si Isabela Santos, ang CEO ng sarili niyang kumpanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa presentation sa malaking screen, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ma'am Isabela, sabi ng isang batang executive, nanginginig ng bahagya ang boses. So, ang proposal po namin ay i-allocate ang 30% ng budget sa digital marketing para... Isang marang pagtaas lang ng kamay ni Isabela ang nagpatigil sa kanya. Tumahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtap ng kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Bawat tapik ay parang isang tiyempo ng orasan, nagbibilang ng mga segundong nasasayang. Paulit-ulit na lang, sabi ni Isabela sa isang boses na kalmado pero may bigat. Ilang beses ko nang sinabi na ang target market natin ay hindi naaabot sa ganyang paraan. I need innovation, not repetition. Napayuko ang lahat, walang nangahas na magsalita. Ito ang mundo ni Isabela. Isang mundong kontrolado, episyente, at walang puwang para sa pagkakamali. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang assistant. Si Clara, may dalang isang brown envelope. Lumapit ito at maingat na inilapag sa tabi ni Isabela. Ma'am, dumating na po. Bulong nito. Isang tango lang ang sagot ni Isabela. The meeting is over.
Anunsyo niya, sabay tayo. I want a new proposal on my desk by tomorrow morning. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang lumabas at dumiretso sa kanyang malawak na opisina kung saan tanaw ang buong syudad mula sa dingding na purong salamin. Isinara niya ang pinto. Sa wakas, nag-iisa. Hinagis niya ang kanyang blazer sa sopa at umupo sa kanyang leather chair. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob ay mga litrato at isang maikling report mula sa private investigator na kinuha niya. Ang unang litrato, ang kanyang ama, si Andres, na nagdidilig ng halaman sa isang maliit na bakuran. Mukha itong mas matanda, pero may ngiti sa mga labi. Ang pangalawang litrato, ang kanyang ina, si Teresa, na nakaupo sa isang silya sa labas, may kargang sanggol. Ang tingin nito sa bata ay puno ng pagmamahal. At ang huli, isang lalaking hindi niya kilala, nakatayong kasama nila, nakangiti rin. Ang may-ari ng bahay, ang taong kumupkop sa kanila. Daniel, napahigpit ang hawak ni Isabela sa mga litrato, galit. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Sila, ang kanyang mga magulang, laging masaya sa piling ng ibang tao. Laging may oras para sa mga estranghero. Laging may ngiti para sa mga hindi nila kaano-ano. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Siya, isang batang nakauniforme, may hawak na medalya. Recognition Day. Naghintay siya ng 3 oras sa school auditorium. Naghintay siya kina mama at papa. Pero hindi sila dumating. Nalaman na lang niya kinabukasan na may emergency meeting daw sa kanilang community cooperative. Mas importante yon kaysa sa medalya niya. Mula noon, ipinangako niya sa sarili niya. Hindi na siya aasa. Hindi na siya maghihintay. Siya ang kokontrol sa lahat. At ipapakita niya sa kanila na ang pag-aalaga ay hindi nasusukat sa oras o sa mga ngiti. Nasusukat ito sa kakayahan, sa pera. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Reyes. Simula niya. Walang anumang emosyon sa boses. I have their location. Nakuha mo na ba ang demand letter na pinadala ko? Yes, Ma'am Isabela. Pinadala na po kanina. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Good. I want them out of that house now. I-offer mo ng pera ang lalaki. Bayaran mo siya para sa abala. Kung hindi gumana, idiin mo na he is not financially capable of taking care of 2 senior citizens. Gamitin mo ang lahat. I don't care about the cost. Ang gusto ko lang mailipat sila sa lalong madaling panahon. Saan po natin sila ililipat, ma'am? Binuksan ni Isabela ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang makintab na brochure. Sa pabalat ay may mga larawan ng malawak na hardin, mga nurse na naka-uniforme, at mga matatandang masayang naglalaro ng chess. Golden Haven Suites, sagot niya. The best elderly care facility in the country. May 24/7 medical staff at sarili silang suite. Iyon ang nararapat sa kanila. Iyon ang pag-aalagang hindi nila nakuha sa kalye. At hindi ko na ibigay sa kanila, idinugtong ng isang maliit na boses sa kanyang isip, pero mabilis niya itong iwinaksi. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng matagumpay, makapangyarihan, isang babaeng kayang bilhin ang lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang mamahaling kotse. Oras na para tapusin ito. Oras na para kunin ang dapat ay sa kanya. Nagmaneho siya palayo sa kanyang tore ng salamin at bakal, patungo sa isang bahagi ng lungsod na matagal na niyang hindi pinupuntahan, mga eskinita, mga bahay na magkakadikit, ang amoy ng ordinaryong buhay. Sa wakas, natanaw niya ang maliit na bahay mula sa litrato. Simple, kupas ang pintura. May mga halamang nakasabit sa bintana. Ihininto niya ang kanyang itim na sasakyan sa harap nito, para itong isang itim na ibon na dumapo sa isang simpleng sanga. Agaw pansin, hindi bagay. Humugot siya ng malalim na hininga.
Inayos ang kanyang damit. Sinigurong walang kahit isang gusot. Pagbaba niya ng kotse, ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong daan ay tila isang babala. Nakatayo sa harap ng gate, tiningnan niya ang bahay ng may paghamak. Ito ba? Ito ba ang lugar na mas pinili ng mga magulang niya kaysa sa karangyaan na kaya niyang ibigay? Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Handa na siya. Handa na siyang labanan kung sino man ang nasa loob. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagwawasto ng isang pagkakamali. May kumatok sa pinto. Hindi malakas, pero sapat na para marinig sa buong kabahayan. 3 sunod-sunod na katok. Formal, walang pag-aalinlangan. Napahinto si Daniel sa pagtitimpla ng kape. Nagkatinginan sila ni Andres na nagbabasa ng dyaryo sa sopa. Si Teresa naman ay nasa kwarto, inaantok pa raw. Ako na po, sabi ni Daniel. Sino naman kaya ang bibisita ng ganito kaaga? Pagbukas niya ng pinto, isang babae ang tumambad sa kanya. Nakatayo ito roon na parang isang reyna na napadpad sa barong-barong. Ang suot nitong corporate attire ay walang kahit isang gusot. Ang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang mga mata nito ay malamig. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sa likod nito, sa tapat ng kanilang gate, ay isang itim at makintab na kotse. Isang sasakyang mas mahal pa yata sa bahay at lupa niya. Agad na naramdaman ni Daniel ang isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa pera at kapangyarihan. "Good morning," sabi ng babae. Ang boses nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "I'm looking for Andres and Teresa Santos. I believe they are here?" Tumanggo si Daniel. Sino po sila? Kahit na sa loob-loob niya alam na niya ang sagot. "I'm Isabella, their daughter." Walang init sa pagkakasabi niya ng salitang anak. Para lang itong isang katotohanan. Isang titulo. "Tuloy po kayo," sabi ni Daniel, kahit labag sa kanyang kalooban. Pumasok si Isabella. Ang una niyang ginawa ay libutin ng tingin ang maliit na sala. Nakita ni Daniel ang bahagyang pagsimangot nito habang tinitingnan ang kanilang lumang sopa, ang mga kupas na kurtina, ang sahig na kahoy. Para bang ang simpleng pamumuhay nila ay isang uri ng dumi sa paningin niya. "Papa?" Lumabas si Andres mula sa likod ni Daniel. Ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng gulat at kaba. "Isabella, anak, anong ginagawa mo rito?" "Sinusundo ko kayo." Diretsong sagot ni Isabella. Hindi man lang ngumiti. "It's time to go home." "Pero, ito na ang bahay namin," mahinang sabi ni Andres, at sa isang kilos na hindi na malaya ni Daniel, bahagyang umatras ito at tumayo sa kanyang likuran. Sumunod si Teresa na narinig pala ang usapan at humawak sa braso ng kanyang asawa. Dalawang matanda, nagtatago sa likod ng isang lalaking halos estranghero sa kanila. Ang eksenang yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Daniel. Hinarap ni Isabella si Daniel. Ang mga mata ay puno ng paghamak. "Sir, I appreciate what you did, but the charity work is over. Sila na ang bahala sa mga magulang ko." "Hindi po ito charity work, ma'am," sagot ni Daniel. Pinipilit na maging kalmado. Ngumisi si Isabella, isang nangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag. "I know, kaya nga may compensation para sa'yo." Inilabas niya ang isang tseke at iniabot kay Daniel. Hindi tiningnan ni Daniel ang halaga. Ang tingin niya ay nasa mga mata ni Isabella. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," sabi niya. Ang boses ay matatag na. "Masaya po sila dito." "Masaya?" Tumawa si Isabella, isang tawang mapakla. "Saan sila masaya? Dito? Sa bahay na ito na baka isang lindol lang ay gumuho na? Anong klase ng pag-aalaga ang maibibigay mo? Isa ka lang?" Huminto ito. Tila naghahanap ng tamang salita. Isang taong may mabuting puso pero walang kakayahan. Ang
Ang pag-aalaga ay hindi nasusukat sa pera, Isabela. Sa wakas ay nagsalita si Andres. Ang boses ay nanginginig sa galit. Dito, nararamdaman naming may silbi kami. Dito, pamilya kami. Pamilya? Halos pasigaw na, sabi ni Isabela. Tumingin siya kay Daniel, tapos sa kanyang mga magulang. Ako ang pamilya. Ako ang anak. Dugo nila ang dumadaloy sa akin. Karapatan at responsibilidad ko sila. Ang pag-aalaga ay wala sa karapatan, ma'am. Giit ni Daniel. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang mga kamao. Nasa puso yan. At sa araw-araw na pagpapakita nito, para bang sinampal si Isabela sa mga salitang yon. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. How dare you? Bulong niya. Wala kang alam. Kinuha ni Daniel ang tsekeng nakaawang pa rin sa ere. Tiningnan niya ito sandali. Pagkatapos ay tiningnan niya muli si Isabela, diretso sa mga mata, at dahan-dahan pinunit niya ito sa gitna. 1 piraso, 2 piraso, 4 na piraso. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig na parang mga puting dahon, na tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang perpektong ayos ay tila nagulo ng 1 segundong galit. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon. You made your choice, sabi niya. Ang boses ay puno ng yelo. Kung pinili mo ang mahirap na paraan, magkita tayo sa korte. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang kotse at ang mabilis na pag-alis nito ay nag-iwan ng 1 nakabibinging katahimikan. Napabuntong hininga si Daniel. Naramdaman niya ang pagod. Hinarap niya sina Andres at Teresa. Ang 2 matanda ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pasasalamat. Alam ni Daniel na tama ang ginawa niya, pero habang tinitingnan niya ang mga piraso ng tseke sa sahig, hindi niya maiwasang isipin kung anong halimaw ang kanyang ginising. Ang silid ng hukuman ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikang bumabalot dito. 1 katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Daniel ang lahat. Sa kaliwa, ang kanyang abogadong bigay ng gobyerno. 1 batang babae na mukhang kinakabahan pa kaysa sa kanya, pero puno naman ng determinasyon. Sa kanyang likuran, sa pampublikong upuan, ay sina Andres at Teresa. Magkahawak kamay, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanan, ang kampo ni Isabela. Ang kanyang abogado ay 1 matangkad na lalaki na suot ang 1 mamahaling suit. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. At sa tabi nito, si Isabela. Kalmado, walang emosyon. Para siyang 1 estatwang yelo na hindi kayang tibagin. Pakiramdam ni Daniel ay para siyang 1 langgam na susubukang labanan ang 1 elepante. The court is now in session. Nagsimula na. Ang abogado ni Isabela ang unang tumayo. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang 1 matulis na kutsilyo, humihiwa sa pagkatao ni Daniel. Mr. Daniel Ramos, simula ng abogado. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Is it true that you are a widower, currently unemployed, with a 1-year-old daughter to support? Freelance po akong karpintero. Hindi po ako unemployed. Pagtatama ni Daniel. A carpenter, with no stable income. At sa maliit na bahay na yon, na ipinundar ninyo ng inyong yumaong asawa, idinagdag ninyo ang 2 senior citizen. Sa tingin ninyo, iyon ba ay 1 responsableng desisyon? Tinulungan ko lang po sila. O ginamit ninyo ang kanilang kahinaan para punan ng kalungkutan sa inyong tahanan? Hindi po totoo yan. Ang bawat tanong ay 1 patibong. Ang bawat sagot ni Daniel ay parang nagiging buhangin sa kanyang bibig. Ipininta ng abogado ang 1 larawan niya bilang 1 taong pabaya, iresponsable
na ginagamit ang dalawang matanda para sa sariling emosyonal na pangangailangan. Ipinakita nito ang kanyang bank statement, ang maliit na ipon. Ikinumpara ito sa kayamanang kayang ibigay ni Isabela. Habang nangyayari ang lahat, si Isabela ay nanatiling tahimik, nakatingin lang ng diretso, malamig, malayo. Naramdaman ni Daniel ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa kanyang upuan sa hiya at kawalan ng pag-asa. Nang oras na para sa kanyang abogado, sinubukan nitong lumaban. Nagpresenta ito ng mga testimonya mula sa kapitbahay, nagsasabing mas naging masigla sina Andres at Teresa mula nang tumira kay Daniel. Ngunit parang kulang. Ang mga salita ay tila walang bigat laban sa mga dokumento at numero na ipinakita ng kabilang panig. Hanggang sa tinawag ang huling saksi, the defense calls Mr. Andres Santos to the stand. Nanginginig na tumayo si Andres. Inalalayan siya ni Teresa hanggang sa makarating siya sa harap. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Tatay Andres, mahinang tanong ng abogado ni Daniel, maari niyo po bang sabihin sa korteng ito kung ano ang buhay ninyo sa bahay ni Daniel? Huminga ng malalim si Andres. Tumingin muna siya kay Isabela. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Daniel at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob po ng maraming taon, simula niya, ang boses ay mahina pero malinaw. Sanay na po kami ng asawa ko na tumulong sa iba. Iyon ang buhay namin. Pero noong kami na ang nangailangan ng tulong, noong kami na ang nasa lansangan, si Daniel lang ang dumating. Ang anak ninyo pong si Isabela, sabat ng abogado nito, ay handang ibigay ang pinakamagandang elderly care facility sa bansa. Hindi po ba mas mabuti iyon? Umiling si Andres. Ang totoo po, attorney, sa bahay ng anak kong si Isabela, tahanan niya iyon. Panauhin lang kami. Sa isang mamahaling facility, magiging numero lang kami sa isang kwarto. Tumingin siya diretso sa hukom. Pero sa bahay po ni Daniel, pamilya kami. Araw-araw, paggising ko, nararamdaman kong may silbi ako. Lolo ako sa anak niya. Tatay ako sa kanya. Nakakatulong ako sa pag-aalaga, sa pagdidilig ng halaman, sa pagpapakain sa manok. Mga simpleng bagay po. Pero iyon po ang nagbibigay sa amin ng buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Andres. Hindi po namin kailangan ng mansyon. Ang kailangan po namin ay tahanan. At yun po ang ibinigay sa amin ni Daniel. Katahimikan. Walang kayang bumasag sa katahimikang iyon. Kahit ang matigas na mukha ni Isabela ay tila nagkaroon ng bahagyang lamat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang hukom. Ang kanyang mga salita ay mabagal at may bigat. Sinabi niya ang tungkol sa batas, sa karapatan, sa responsibilidad. Ngunit sa huli, ang kanyang desisyon ay nakabase sa isang bagay na hindi kayang sukatin ng pera. While the financial capacity of the daughter, Ms. Santos, is unquestionable, this court's primary concern is the total well-being of Mr. and Mrs. Santos, which includes their emotional and mental health. Based on the testimony given, this court finds that their current living arrangement serves their best interest. Temporary guardianship is hereby granted to Mr. Daniel Ramos. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukaw sa lahat. Tapos na. Hindi makapaniwala si Daniel. Napatingin siya sa kanyang abogado na nakangiti na ngayon. Napatingin siya kina Andres at Teresa na tahimik na umiiyak sa tuwa. Nanalo sila. Nang gabing iyon, simple lang ang kanilang selebrasyon. Nagluto si Daniel ng kanilang paboritong tinola. Ang bahay ay puno ng tawanan. Ang bigat na matagal na nilang pasan-pasan ay biglang naglaho. Para kay Daniel. Kay masayang sabi ni Andres, itinaas ang kanyang baso ng tubig. Para sa ating pamilya. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Daniel. Sa wakas,
Naramdaman niya ang kapayapaan. Habang kumakain sila, tinitigan siya ni Teresa ng may pagmamahal. Alam mo, iho, sabi nito sa kanya, siguradong ipinagmamalaki ka ng papa mo. Ngumiti si Daniel. Iniisip na si Andres ang tinutukoy nito. Salamat po, Nay. Ngunit nagpatuloy si Teresa. Ang tingin ay malayo. Tila may inaalala. Naalala ko pa noong graduate ka ng high school. Suot mo yung barong na bigay niya. Ang gwapo-gwapo mo noon. Biglang nawala ang nangiti ni Daniel. Hindi siya nakatapos ng high school. Maaga siyang nagtrabaho para sa pamilya niya. Hindi siya kailanman nagsuot ng barong para sa graduation. Napatingin siya kay Teresa. Nakangiti pa rin ito, ngunit ang mga mata nito ay nasa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Isang lugar sa nakaraan. At sa isang iglap, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa kaysa sa nararamdaman niya sa korte kanina. May mali. May isang bagay na mali. Agsimula sa maliliit na bagay. Isang araw, habang nagluluto si Daniel, tinanong siya ni Teresa kung nasaan ang asukal. Itinuro niya ang lalagyan sa tabi mismo nito, ang lalagyan na yon, at iyon din ang pinaglalagyan niya ng asukal sa loob ng halos 1 taon na. Ay, oo nga pala, sabi ni Teresa, sabay tawa. Nakalimutan ko. Hindi iyon pinansin ni Daniel. Lahat naman ng tao ay nakakalimot. Isang hapon, habang si Daniel ay nag-aalaga kay Kay na nilalagnat, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap. Sinilip niya at nakita si Teresa. May dalang bayong, handa nang umalis. Nay, saan po kayo pupunta? Tanong si niya. Sa palengke, iho. Sagot nito, nakangiti. Bibili ako ng isda para sa hapunan. Kumunot ang noo ni Daniel. Pero kararating lang po natin galing palengke kaninang umaga. Namili na po tayo. Tumingin si Teresa sa hawak nitong bayong na walang laman. Pagkatapos ay kay Daniel. Isang anino ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Sige, siguro nga. Bumalik ito sa kanyang kwarto. Dahan-dahan na parang hindi sigurado sa sariling mga hakbang. Sinubukan ni Daniel na isantabi ang mga pangyayaring iyon. Baka pagod lang, baka dala ng edad. Ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na tinik ng pag-aalala ang nagsimulang tumusok sa kanyang puso. Ang tinik na yon ay naging isang malaking balaraw isang gabi. Hating gabi na, nagising si Daniel sa isang mahinang kaluskos mula sa kusina. Bumangon siya, iniisip na baka si Andres lang yon na umiinom ng tubig. Ngunit ang nakita niya ay si Teresa, nakatayo sa harap ng nakabukas na refrigerator. Umiiyak. Nay, anong problema? Gulat na tanong ni Daniel. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot na hindi niya maintindihan. Hindi ko siya mahanap, sabi nito. Nanginginig ang boses. Sino po ang hindi ninyo mahanap? Si Maria, ang nanay mo. Sabi niya hihintayin niya ako rito sa kusina. Pero wala siya. Baka iniwan na niya ako. Nanigas si Daniel sa kanyang kinatatayuan. Maria, ang pangalan ng yumaong asawa niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nay Teresa, ako po ito, si Daniel. Wala na po si Maria. Tiningnan siya ni Teresa na parang isang estranghero. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Daniel. Ang babaeng nag-alaga sa kanyang anak, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay hindi na siya kilala. Kinabukasan, dinala niya si Teresa sa doktor. Si Andres ay naiwan sa bahay, puno ng pag-aalala, pero pilit na nagpapakita ng katatagan. Sa loob ng maliit at puting klinika, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Pagkatapos ng ilang pagsusuri at mahabang pakikipag-usap, umupo ang doktor sa harap ni Daniel. Mr. Ramos, sabi ng doktor sa isang boses na malumanay pero seryoso. Ang mga sintomas na ipinapakita ni Mrs. Santos, ang pagkalimot, ang pagkalito,
Ang pagbabago sa pag-uugali ay tumutugma sa isang kondisyon. Huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. Based on our initial assessment, it's early-stage Alzheimer's disease. Alzheimer's, narinig na ni Daniel ang salitang yun noon, pero parang isang dayuhang lengguwahe ito na hindi niya maintindihan. Ngayon, ang salitang yon ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ng doktor ang lahat na ito ay isang sakit sa utak na unti-unting nag-aalis ng alaala at kakayahang mag-isip na wala itong lunas, na habang tumatagal, lalala ito. Kakailanganin niya ng espesyal na pag-aalaga, Mr. Ramos. Higit sa lahat, kakailanganin niya ng mahabang pasensya. Habang pauwi, tahimik lang si Teresa sa tabi niya. Nakatingin sa labas ng bintana ng jeep, nakangiti na para bang walang nangyari. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Andres. Kumusta? Hindi makasagot si Daniel. Paano niya sasabihin sa isang asawa na ang babaeng pinakasalan at minahal niya sa loob ng 50 taon ay unti-unti nang mawawala, kahit na humihinga pa ito sa kanyang tabi? Sa huli, nasabi niya rin. At nakita niya kung paano gumuho ang isang matatag na lalaki sa kanyang harapan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Daniel. Umupo siya sa sala, sa dilim. Tiningnan niya si Kay na mahimbing na natutulog sa kuna. Ang responsibilidad niya sa kanyang anak ay sapat ng mabigat. Ngayon, may isa pang pasanin na idinagdag sa kanyang mga balikat. Isang pasanin na hindi niya alam kung paano bubuhatin. Paano niya aalagaan ang isang taong unti-unting nawawala? Paano niya ipapaliwanag kay Kay balang araw kung bakit hindi na siya naaalala ng kanyang lola? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Hello? Daniel Ramos? Isang boses ng babae. Pamilyar. Malamig. Sino to? It's Isabella. Natigilan si Daniel. I have my ways. Patuloy ni Isabella. Nakarating sa akin ang tungkol sa kondisyon ng nanay ko. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita muli si Isabella at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Daniel ang isang bagay sa boses nito bukod sa galit. Isang bagay na parang tagumpay. Ngayon na nakikita mo na ba? Sinasabi ko na sa'yo, hindi mo siya kayang alagaan. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling suntok sa isang boksingerong halos bagsak na. Hindi na galit ang naramdaman ni Daniel, kundi takot. Paano kung tama siya? Ang mga sumunod na taon ay parang isang mahabang panaginip. Isang panaginip na kung minsan ay masaya, ngunit kadalasan ay malungkot at nakakapagod. Si Kay ay isa ng bibo at madaldal na 4 na taong gulang. Para sa kanya, ang kanyang Lola Teresa ay isang babaeng may mga matang laging malayo ang tingin na kung minsan ay ngumingiti at kung minsan ay hindi siya kilala. Siya ang munting sinag ng araw sa kanilang tahanan. Ang kanyang halakhak, ang tanging musika na lumalaban sa katahimikang dala ng sakit. Ang sakit ni Teresa ay mabagal, ngunit walang awa. Unti-unti nitong binura ang mga alaala na bumubuo sa kanyang pagkatao. Una, ang mga pangalan ng mga kapitbahay. Sumunod, ang mga simpleng gawain tulad ng pagtitiklop ng damit. Hanggang sa isang araw, hindi na niya maalala kung paano gamitin ang kutsara at tinidor. Sa lahat ng ito, si Daniel at Andres ang naging kanyang anino. Sila ang kanyang alaala. Sila ang kanyang mga kamay at paa. Andres, mahal ko, sabi ni Teresa, isang hapon, habang nakaupo sila sa labas. Ito ay isa sa kanyang mga magandang araw. Isang araw kung saan ang ulap sa kanyang isipan ay bahagyang nawala. Salamat sa lahat. Walang anuman,
Aking Teresa, sagot ni Andres, hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Ngunit nakita ni Daniel ang sakit sa mga mata ni Andres. Ang sakit ng pag-aalaga sa isang taong minamahal mo habang pinapanood mo itong unti-unting nawawala sa iyong harapan. Ang sakit na yon ay unti-unti ring umuubos kay Andres. Ang dating matipunong lalaki ay nangayayat. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Madalas na siyang nagrereklamo ng paninikip ng dibdib, ngunit isinasantabi lang niya ito. Pagod lang ito, Daniel, lagi niyang sinasabi. Mas kailangan ako ni Teresa. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, isang malakas na ubo ang gumising kay Daniel. Nagmumula ito sa kwarto ng mag-asawa. Dali-dali siyang bumangon at kumatok. Tay Andres, okay lang po kayo? Walang sagot. Isang mahinang ungol lang. Binuksan ni Daniel ang pinto. Naabutan niya si Andres. Nakaupo sa gilid ng kama, hirap na hirap huminga. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay namumutla sa liwanag niyang buwan na tumatagos sa bintana. Sa tabi niya, si Teresa ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Daniel, hirap na sabi ni Andres, ang anak mo, si Kay. Ingatan mo siya. Tay, wag po kayong magsalita. Dadalhin ko kayo sa ospital. Natatarantang sabi ni Daniel. Ngunit umiling si Andres. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Ang hawak niya ay mahina na, ngunit pilit niyang hinigpitan. Salamat anak, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa tahanan. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ang kanyang kamay ay lumuwag. Ang kanyang hininga ay nawala. Natahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hilik ni Teresa at ang malakas na pagtibok ng puso ni Daniel sa kanyang tainga. Namatay si Andres sa mismong bisig niya. Tahimik, payapa. Iniwan ang isang bigat na hindi kayang sukatin. Ang burol ay simple lang. Kaunting mga kapitbahay at mga kaibigan mula sa kanilang lumang komunidad ang dumating. Si Isabela ay nagpadala ng isang malaking korona ng bulaklak, ngunit hindi siya nagpakita. Siguro ay abala. O siguro ay hindi niya lang kayang harapin. Sa buong panahon ng burol, si Teresa ay nakaupo lang sa isang sulok. Minsan, tatanungin niya kung para kanino ang mga bulaklak. Sasabihin ni Daniel na para kay Andres. Tatango lang ito. At pagkalipas ng ilang minuto, tatanungin niya ulit ang parehong tanong. Para siyang isang anghel na hindi alam na nabalian na siya ng pakpak. Sa araw ng libing, habang ibinababa ang kabaong ni Andres sa lupa, niyakap ni Daniel si Kay. Papa, where is Lolo Andres going? Tanong ng bata. Pupunta na siya sa langit, anak. Kasama si Mama Maria. Sagot ni Daniel. Pinipigilan ang sariling mga luha. Habang nagtatapon sila ng mga bulaklak sa hukay, may isang lalaking lumapit sa kanila. Maayos ang pananamit nito, nakasuot ng itim na polo at slacks. Mukha itong pamilyar, ngunit hindi matandaan ni Daniel kung saan niya ito nakita. May dala itong isang puting rosas. Tumayo ang lalaki sa tabi ng hukay at tahimik na nagdasal. Pagkatapos, tumingin ito sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Teresa, na nakatulala lang sa kawalan. Nakikiramay po ako, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malumanay, ngunit may kung anong kaba ang naramdaman ni Daniel. Salamat po, sagot ni Daniel. Kaibigan po ba kayo ni Tatay Andres? Ngumiti ang lalaki, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi lang po kaibigan. Humarap ito kay Daniel at inilahad ang kanyang kamay. Ako po si Marco, anak nila. Ang pagdating ni Marco ay parang isang biglaang ulan sa tag-araw. Hindi inaasahan ngunit sa umpisa, tila nagdala ng ginhawa. Hindi niyo alam kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat, sabi ni Marco kay Daniel isang gabi habang nagkakape sila sa labas. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Papa noon tungkol sa pera, sa mga desisyon ko sa buhay.
Umalis ako sa galit at sa sobrang pride, hindi na ako bumalik. Hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga salita niya ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay tila laging malungkot. Mabilis na nakuha ni Marco ang simpatya ni Daniel. Sino ba naman si Daniel para humusga? Pagod na siya. Sa pag-aalaga kay Teresa na parang isa ng bata. Sa pagtatrabaho sa araw. Sa pagiging ama kay Kay. Ang pagdating ni Marco ay parang isang sagot sa kanyang mga dasal. Isang karamay. Isang katulong. Mabilis na gumaan ang loob ni Marco sa bahay. Siya ang nag-aasikaso kay Teresa sa umaga para makapasok si Daniel sa kanyang mga raket. Hinihimas niya ang likod ng kanyang ina. Sinusubuan ito. Kinakausap na parang hindi ito nawawala sa sarili. Ma, si Marco po ito. Ang pogi ninyong anak. Madalas niyang sabihin. At kung minsan, isang bahagyang ngiti ang sumusulpot sa mga labi ni Teresa. Isang kislap ng pagkilala. Ang mga sandaling iyon ay sapat na para maniwala si Daniel na ang pagbabalik ni Marco ay isang biyaya. Mahusay din si Marco kay Kay. Dinadala niya ito ng mga laruan, mga bagay na hindi kayang bilhin ni Daniel. Isang manika na nagsasalita, isang debateryang kotse, tuwang-tuwa ang bata. Tito Marco is the best. Sigaw nito minsan. May kung anong kumurot sa puso ni Daniel nang marinig iyon, pero iwinaksin niya. Pagod lang siguro ito. Dapat siyang maging masaya na may tumutulong sa kanya. Ngunit may mga pagkakataong ang perpektong imahe ni Marco ay nagkakaroon ng lamat. Isang gabi, nagising si Daniel para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, narinig niya ang boses ni Marco. Mahina. Nagmumula sa labas. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Marco sa ilalim ng poste, may kausap sa cellphone. Hindi niya marinig ang lahat, pero may mga salitang nahagip ang kanyang tainga. Malapit na. Konting pasensya pa. Oo, matanda na. Kailangan ko lang ng isang pirma. Sa lupa yun. Malaki ang halaga. Nang maramdaman ni Daniel ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa, doon niya napagtanto na umatras siya palayo sa bintana. Na para bang ang mga salitang narinig niya ay isang apoy na nakakapaso. Lupa, pirma, malaking halaga. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Sinubukan niyang hanapan ito ng ibang kahulugan. Baka may inaayos lang si Marco na papeles para sa sarili niya. Baka negosyo lang. Ngunit ang paraan ng pagsasalita nito, patago, pabulong sa dilim, ay nagsasabi ng ibang kwento. Bumalik siya sa kusina at umaktong umiinom ng tubig nang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Oh, gising ka pa pala, Daniel. Sabi ni Marco, nakangiti. Ang ngiti na dati nagbibigay ng kapanatagan kay Daniel ay ngayon parang isang maskara. Nagpahangin lang ako saglit. Ganoon ba? Maikling sagot ni Daniel. Hindi makatingin ng diretso. Kamusta pala si Mama? Mahimbing na ba ang tulog? Tanong ni Marco, kumukuha rin ng baso. Oo, napagod yata sa maghapon. Mabuti naman. Uminom si Marco ng tubig. Sige Daniel, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Sasamahan ko si Mama sa hardin. Tumangulang si Daniel at naunang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit ng gabing iyon, hindi na siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, at ang bawat salita ni Marco ay parang isang dagundong sa katahimikan. Mula ng gabing iyon, nagbago ang tingin ni Daniel kay Marco. Naging mas mapagmatyag siya. Pinapansin niya ang mga maliliit na bagay, tulad ng kung paano hawakan ni Marco ang mga lumang dokumento sa aparador ni Andres. Kunwari naglilinis lang. Pero nakikita ni Daniel ang paraan ng pagbasa nito sa bawat papel. Tulad ng kung paano nito dalasan ang pagtatanong kay Teresa tungkol sa lupain nila sa probinsya, umaasang may isang kislap ng alaala na babalik sa matanda. Isang hapon, umuwi si Daniel mula sa trabaho at naabutan si Marco at Kay na naglalaro sa sala. May bagong laruan si Kay,
Isang malaking robot na dekontrol. Papa, look! Tito Marco gave it to me. Masayang sigaw ni Kay. Ngumiti si Daniel sa anak, pero ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Marco. Marco, salamat dito. Pero hindi mo kailangang... Naku, ano ka ba? Putol ni Marco sa kanya. Wala yan. Nakita ko lang sa mall, naisip ko. Siguradong magugustuhan ni Kay. Para na rin yan pasasalamat ko sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya namin. Ang mga salita ay tama. Ang mga salita ay mabuti. Pero bakit pakiramdam ni Daniel ay para siyang unti-unting tinatabunan ng utang na loob? Para siyang isinusukol sa isang sulok na hindi niya makita. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nakakulong lang sa kanyang dibdib. Wala siyang mapagsabihan. Paano niya sasabihin sa iba na ang taong tumutulong sa kanya, ang anak ng babaeng inaalagaan niya, ay pinaghihinalaan niya? Baka isipin pa ng mga tao na nababaliw na siya. Hanggang sa isang gabi, habang naghahapunan sila, may kumatok sa pinto. Malakas. Nagmamadali. Nagtaka si Daniel. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Nagkatinginan sila ni Marco. Tumayo si Daniel at binuksan ang pinto. Sa harap niya, nakatayo ang isang taong hindi niya inaasahang makita muli. Si Isabela. Iba na ang itsura nito ngayon. Wala na ang malamig na CEO. Ang suot niya ay simpleng pantalon at blusa. Ang buhok niya ay nakatali lang. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay mas matalim pa kaysa dati. Hindi siya tiningnan ni Isabela. Ang tingin nito ay dumiretso sa loob ng bahay sa likod ni Daniel. At doon, nakita nito si Marco na nakatayo, malapit sa hapagkainan. Nanigas si Marco nang makita ang kapatid. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Naglakad si Isabela papasok. Nilampasan si Daniel na parang hindi ito umiiral. Huminto siya sa gitna ng sala. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Marco. Isang matinding tensyon ang biglang bumalot sa buong silid. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Isabela. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Hindi niya pinansin si Daniel. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa lalaking nasa loob ng bahay, ang kanyang kapatid. Anong ginagawa mo rito? Ulit ni Isabela. Ang boses ay mas matigas, mas malamig. Ngumiti si Marco, isang ngiting pilit na ibinalik sa kanyang mukha. Bella, anong sorpresa naman to? Nandito ako para alagaan si Mama. Ano pa ba? Para alagaan siya? Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Ikaw? Marco, sa lahat ng tao, ikaw pa talaga? Naramdaman ni Isabela ang tingin ni Daniel sa kanya, puno ng pagtataka. Ngunit hindi ito ang oras para magpaliwanag. Ito ang oras para kumprontahin ang isang multo mula sa nakaraan. Ang totoo, hindi aksidente ang pagpunta niya rito ngayong gabi. Ilang linggo na ang nakalipas, mula nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang lumang kaibigan ng kanilang pamilya. Bella, nakita ko ang kapatid mo, si Marco. Umuwi na pala siya. Nagtatanong tungkol sa lupa ninyo sa probinsya. Ang text na yon, ang nagsid ng apoy sa loob niya. Lupa. Ang tanging salitang yon ay sapat na. Alam niya ang kasaysayan ni Marco. Ang kapatid niyang laging may magagandang plano, pero laging nauuwi sa kabiguan. Ang kapatid niyang laging nanghihiram ng pera, pero hindi nagbabayad. Ang kapatid niyang binigyan ni na Andres at Teresa ng lahat ng pagkakataon, pero sinayang lang ang mga ito. Ang huling pagkikita nila, 10 taon na ang nakalipas, ay sa isang pawn shop. Isinangla ni Marco ang huling alahas ni Teresa para ipambayad sa utang nito sa sugal. Iyon ang araw na sumuko na si Isabela sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin? Sabi ni Marco, sinisikap na magmukhang nasasaktan. Nagbago na ako, Bella. Talaga? Kailan pa? Tanong ni Isabela. Bawat salita ay may talim.
Noong nalaman mong wala na si Papa? Hindi niya hinintay ang sagot nito. Bumaling siya kay Daniel. Mr. Ramos, pasensya na sa abala. Maari ko bang makausap sandali ang kapatid ko? Sa labas lang. Walang imik na tumango si Daniel. Ang muka ay nagpapakita ng pagkalito. Sa labas, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, ang pag-uusap ay naging mas personal, mas masakit. Wag ako, Marco. Wag ako ang lokohin mo. Mariing sabi ni Isabela. Kilala kita. Lumalapit ka lang kapag may kailangan ka. Grabe ka naman, kapatid, sabi ni Marco. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ano ang gusto mong isipin ko? Giit ni Isabela. Umalis ka. Hindi ka nagpakita sa loob ng 10 taon ni hindi mo tinawagan si Mama o si Papa. Hindi ka umuwi nung nagkasakit sila. Pero ngayong wala na si Papa at si Mama, ay ganito. Bigla kang lilitaw na parang isang banal na anghel? Para saan, Marco? Para sa lupa. Natigilan si Marco. Ang maskara ng pagiging mabait na kapatid ay tuluyan ng nalaglag. Napalitan ito ng isang ekspresyong pamilyar kay Isabela, ang itsura ng isang taong nahuli sa akto. Ngunit hindi pa tapos si Isabela. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay kailangan ng lumabas. Sa kanyang opisina, ilang araw bago ang gabing ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Ipinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco Santos sa loob ng huling 10 taon. Ang mga report ay dumating sa kanyang mesa. Isang makapal na folder ng mga kabiguan at kasinungalingan. Mga utang sa kasino, mga kaso ng estafa na hindi natuloy, mga nabigong negosyo. Si Marco ay parang isang anay na unti-unting ngumangat-ngat sa lahat ng bagay na mahawakan niya. At ang pinakamasakit na nalaman niya, 1 linggo bago mamatay ang kanilang ama, tumawag si Marco, hindi para kumustahin, kundi para mangutang ulit. Hindi ito pinagbigyan ni Andres, ito pala ang matinding pagtatalo na sinasabi niya. Ngayon, sa ilalim ng ilaw ng poste, habang nakikita niya ang pagkataranta sa mga mata ng kanyang kapatid, naramdaman ni Isabela ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pangangailangang protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa paraang alam niya, hindi sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang mamahaling kulungan, kundi sa pamamagitan ng paglaban para sa kanila. Alam ko na ang lahat, Marco, sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo. Alam ko na kailangan mo ng pera. At alam kong ang lupaing nakapangalan kina Mama at Papa ang solusyon na nakikita mo. Namutla si Marco. Layuan mo sila, utos ni Isabela. Layuan mo si Mama at huwag na huwag kang babalik dito. Tumawa si Marco, isang tawang desperado. At sino ka para sabihin yan? Ikaw? Ang anak na mas inuna ang kumpanya kaysa sa sariling mga magulang? Pareho lang tayo, Bella. Ang kaibahan lang, ako, aminado akong kailangan ko ng pera. Ikaw, nagpapanggap kang ginagawa mo to para sa kanila. Ang mga salitang yun ay tumama kay Isabela. May katotohanan, ngunit ngayon, may nag-iba na. Maaaring tama ka, mahinang sabi ni Isabela. Pero nagkamali ako noon at hindi ko hahayaang maulit pa iyon. Alam niyang hindi aalis si Marco nang ganoon kadali. Hindi ito susunod sa kanya. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang malaman kung ano ang eksaktong plano nito. Pumasok siya muli sa kotse at nagkunwaring umalis. Ngunit ilang kanto lang ang layo, ipinara niya ang sasakyan sa isang madilim na lugar kung saan tanaw pa rin niya ang bahay ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para humingi ng tulong sa taong hindi niya inaakalang lalapitan niya. Hinahanap niya ang numero ni Daniel Ramos. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Isabela ay puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Daniel mula sa kanya, pagmamadali at takot.
Daniel, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Huwag mong iiwang mag-isa si Marco kasama si Mama. Bakit? Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Daniel sa kabilang linya. Wala siyang balak na mag-alaga. Nandyan siya para kunin ang lahat. Parang bombang sumabog sa tainga ni Daniel ang mga salita ni Isabela. Nandyan siya para kunin ang lahat. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang mga pabulong na tawag sa telepono, ang mga pagtatanong tungkol sa lupa, ang mga mamahaling laruan para kay Kay. Lahat ay piyesa ng isang malaking palaisipan na ngayon lang niya nabuo. Nasaan ka? Tanong ni Daniel. Ang boses ay nagmamadali. Pababa na ako ng kotse. Malapit lang ako. Bilisan mo. Pinatay ni Daniel ang tawag. Ang puso niya ay kumakarera. Ang bahay na dati simbolo ng kapayapaan ay biglang naging isang lugar ng panganib. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang sala ay tahimik. Ngunit ang pinto ng kwarto ni Teresa ay bahagyang nakabukas at may isang sinag ng ilaw na nagmumula rito. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay maingat na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Pagsilip niya sa siwang ng pinto, nanlamig ang buo niyang katawan sa kanyang nakita. Nakatayo roon si Marco. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay isang bunton ng mga papeles. Nakaupo si Teresa sa gilid ng kama. Ang itsura ay pagod at tuliro. Suot ang kanyang damit pantulog. Sa kamay ni Marco ay isang ballpen. Ma, pirmahan niyo lang po ito. Mahinang sabi ni Marco. Ang boses ay malambing, ngunit may diin. Para po ito sa mga papeles ng lupa natin. Kailangan lang nating ayusin para hindi mawala. Tiningnan ni Teresa ang papel. Ang mga mata ay blanko. Lupa? Opo, Ma. Ang lupa na pamana sa inyo ni Lola. Pirma lang po dito. Kinuha ni Marco ang kamay ng ina at pilit na isinilid dito ang ballpen. Ituturo ko po sa inyo kung saan. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Daniel. Marco! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Marco. Nabitawan niya ang ballpen at kamay ni Teresa. Lumingon siya at ang mukha niya ay puno ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng galit nang makita si Daniel sa may pinto. Anong ginagawa mo rito? Nakikinig ka ba? Sigaw ni Marco. Ako dapat ang magtanong niyan. Sagot ni Daniel. Pumasok siya sa kwarto. Anong pinapapirmahan mo sa kanya? Alam mong hindi na niya naiintindihan ang mga bagay-bagay. Wala kang pakialam dito, Daniel. Usapang pamilya ito. Pamilya? Humakbang si Daniel palapit. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang pamilya ay hindi nanlalamang, hindi nagnanakaw. Kinuha ni Daniel ang mga papeles sa mesa at tiningnan ito. Deed of sale. Isang dokumento na nagsasalin ng pagmamay-ari ng lupa mula kay Teresa Santos patungo kay Marco Santos. Hayop ka! Bulong ni Daniel, puno ng pagkasuklam. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran nila. Pumasok si Isabela, hinihingal, hawak ang kanyang cellphone. Huli ka na, Marco, sabi ni Isabela. Nakarecord ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tumingin siya mula kay Daniel patungo kay Isabela. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang matatakbuhan. Mga traidor, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, tinulungan ko kayo. Inalagaan ko si Mama. Hindi pag-aalaga ang tawag dyan, Marco. Paggamit. Malamig na sabi ni Isabela. Susugurin sana ni Marco si Isabela, ngunit humarang si Daniel sa gitna. Matangkad si Daniel, mas malaki ang katawan. Isang tingin lang mula sa kanya ay sapat na para mapaatras si Marco. Umalis ka na, sabi ni Daniel. Ang boses ay mababa at mapanganib. Umalis ka na, bago pa kita hindi mapigilan. Tiningnan ni Marco ang ina, na ngayon ay nakatingin lang sa sahig, walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari para sa kanya.
Tiningnan niya si Isabela na nakatayo roon na parang isang hukom. At tiningnan niya si Daniel, ang estrangherong naging pader na hindi niya kayang gibain. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Puno ng galit at kahihiyan, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Narinig nila ang mabilis nitong mga yapak, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap. At pagkatapos, katahimikan. Nawala na siya. Naiwan sa kwarto ang 3 tao, isang babaeng nawala na sa kanyang sariling isipan at 2 taong dating magkaaway. Bumagsak ang balikat ni Daniel sa pagod at tensyon. Napaupo siya sa sahig. Si Isabela naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang katatagan sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng kalungkutan. Tiningnan niya ang kanyang ina, na ngayon ay nagsisimula ng humikbi. Hindi dahil naiintindihan niya ang nangyari, kundi dahil sa tensyon na kanyang naramdaman. Lumapit si Isabela kay Teresa at lumuhod sa harap nito. Patawad. Pagkatapos, tumingin siya kay Daniel. Ang mga mata ng isang matigas na CEO ay ngayon ay basa ng luha. Ang pader, na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, ay tuluyan ng gumuho. Salamat! Bulong niya kay Daniel, ang boses ay basag. At patawad. Ilang taon pa ang lumipas. Ang mga taon ay parang isang ilog na patuloy sa pag-agos, tinatangay ang mga sakit at hinuhugasan ang mga sugat, nag-iiwan ng mga batong makinis at pinatibay ng panahon. Isang maaliwalas na umaga, ang sikat ng araw ay ginintuan. Tahimik na nakatayo si Daniel sa harap ng 2 puntod sa isang sementeryong payapa at puno ng mga puno. Sa tabi niya si Kay, na isa ng dalagita. Sa kabilang tabi naman niya, si Isabela. "Hi, Mapa!" Mahinang sabi ni Isabela, habang maingat na inilalagay ang isang palumpo ng puting bulaklak sa pagitan ng 2 lapida. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging abala sa kumpanya." Ngumiti siya, isang nangiting malungkot pero payapa. "Pero alam nyo, nag-file na ako ng leave, 1 buong buwan. Sabi ko sa sarili ko, oras na para magpahinga, oras na para sa pamilya." Si Teresa ay sumunod kay Andres makalipas ang 2 taon mula ng gabing iyon. Payapa siyang pumanaw sa kanyang pagtulog, walang sakit, walang gulo. Para lang siyang isang kandilang dahan-dahang naubos. Ang huling ilang taon ng kanyang buhay ay ginugol niya sa piling nina Daniel, Kay, at isang nagbagong Isabela na natutong maglaan ng oras, hindi lang ng pera. "Tita Bella," sabi ni Kay, inaayos ang isang nalaglag na bulaklak. "Tingnan niyo po, top 1 po ulit ako sa klase." "Wow, mana ka talaga sa akin. Matalino." Biro ni Isabela sabay kindat. "Naku, sa akin niya nagmana." Sabat naman ni Daniel. Nagtawanan sila. Isang tawanan na malinis, magaan. Isang tunog na perpektong bumagay sa kapayapaan ng lugar na yon. Tiningnan ni Daniel ang dalawa. Si Isabela na dating yelo ay natutong ngumiti mula sa puso. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng init, mayroon ng buhay. Siya ang naging regular na bisita sa kanilang bahay, ang Tita Bella na laging may dalang pasalubong para kay Kay at kwento para kay Daniel. Si Marco, hindi na nila narinig muli. Para siyang isang masamang panaginip na naglaho na lang pagkagising. "Tara na?" Yaya ni Daniel. "Baka malate pa tayo sa reservation natin." Habang naglalakad sila palayo, napalingon si Daniel. Tiningnan niya ang mga pangalan ni na Andres at Teresa Santos na nakaukit sa marmol. Hindi nila kadugo. Hindi niya sila kaano-ano sa papel. Ngunit dahil sa kanila, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang biyahe pabalik sa lungsod ay puno ng kwentuhan. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Daniel, ang parehong maliit na bahay na dati puno ng kalungkutan, may kung anong init ang gumapang sa puso ni Daniel. "Mamaya, tulungan niyo akong magluto, ha?" sabi ni Daniel habang binubuksan ang gate.
Ako na po bahala sa dessert, Papa. Masiglang sabi ni Kay. Ako na sa hugasan ng plato, sabi ni Isabela. Sabay tawa. Huwag niyo lang akong paglulutuin. Pumasok sila sa loob. Ang sala, na dati tila malawak at walang laman, ngayon ay siksik sa mga bagong alaala. May mga litrato sa pader. Si Kay, nung unang araw niya sa eskwela. Si Andres na karga si Kai, si Teresa na nakangiti. At isang litratong kuha kamakailan lang. Silang tatlo. Si Daniel, Kay at Isabela. Magkakasama sa isang beach, nakangiti sa ilalim ng araw. Habang naghahanda sila ng hapunan, pinanood ni Daniel sina Kay at Isabela na nagtatawanan habang naghihiwa ng mga gulay. Ang eksena ay simple lang, ordinaryo. Pero para kay Daniel, ito ang kahulugan ng lahat. Napagtanto niya na ang pangarap niya na magkaroon ng isang buong pamilya para kay Kay ay natupad. Hindi sa paraang inaasahan niya, hindi sa paraang nakasanayan ng mundo. Ang pamilyang ito ay hindi binuo ng dugo. Ito ay binuo ng ulan, ng isang tasang mainit na sopas, ng isang desisyon na magbukas ng pinto sa mga estranghero. Ito ay hinulma sa korte, sinubok ng sakit, at pinatibay ng isang pagkakanulo. Ito ay isang pamilyang isinilang mula sa kalungkutan at nabuhay sa pamamagitan ng pagpili, ang pagpili na magmahal, mag-alaga, at manatili kahit gaano kahirap. Napangiti si Daniel. Hindi man ito ang pamilyang pinangarap ko, sabi niya sa kanyang sarili. Pero ito ang pamilyang itinadhana para sa amin, ang pamilyang aming pinili. At sa tahanang iyon na walang pangalan, sa gitna ng mga tawanan at amoy ng nilulutong pagkain, naramdaman ni Daniel ang isang kapayapaang higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Nahanap na niya. Sa wakas nakauwi na sila.